Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Arnold Layo. Lalo nagiging makahulugan ng buhay sa pagtitipon sapagkat ito tayo dudulog sa Diyos sa kanyang mapagpalang pag-aaruga. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Pagpapalaganap sa buhay pananampalataya mithin ng ating Jesucristo upang ang lahat ay makasaksi sa mapagpalang pag-aaruga ng Diyos sa lahat ng pagpapatunay, pagpapatibay at pagtahak sa matuwid na pamumuhay upang anuman ang ating ganapin sa salita at sa gawa ay mangyaring lahat sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong iyon, sinasabi ng Panginoon, sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ng Panginoon, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinakawaan ko naman sa ilang.
Nang ang Israel ay naghahanap ng kapanghingaan, na ipakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y iniibig ko na sila at patuloy kong pinagmamalasakitan. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mo uli iyong mga pandereta at masaya kang makakasayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga manananim at magpapasasa, ibubunga iyon. Pagkat darating ang araw, nahihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim. Halik kayo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain, pinangangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga lupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ng mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin ang pagpapahayag sa mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirangan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay naalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok-may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya ay nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari ang hinihiling mo, at noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mula noon na nangyari ito sa pahayag ng mga alagad, lalo naging matibay ang kanilang paniniwala sa Diyos. Na lalo nilang tinignan si Kristo sa bahaging ito ng kanilang buhay.
Kaya ibig sabihin, nakikita ng mga alagad sa katauhan ni Kristo ang tunay na nilalaman ng kanyang makadiyos na saloobin at kaisipan. Sapagkat ang mabuting balitang ipinapahayag ay ang mga pahayag ng ating Panginoong bilang alituntunin sa buhay sa kanyang mga turo at mga gawa. At nasa likod nga nito ng kanyang isipan, ang mga alagad ang pagpapalaganap ito sa lahat ng sulok ng sandaigdigan. Kaya sasabihin ng ating Panginoong hindi lamang dito sa sariling bayan natin sa Israel, kung ano ba ang pagkain binibigay sa kanila ay ihagis mo pa sa tupa, sa mga aso, upang sabihin ang mga lumumong nalalaglag sa hapag ng Panginoon, doon din sa mga tuta rin na ibibigay. Itong babaeng ito ay hindi kanilang kalahi. Hindi siya Hudyo. Sapagat ang mga tao, mga Hudyo nung araw, siyempre walang kinikilala kundi ang kanilang kapwa Hudyo. At iba ang pagtingin nila sa ibang lahi, lalong-lalo na kung ang kanilang pagiging Hudyo, Jewish, ay nahaluan ng ibang lahi. Ayaw nilang tanggapin ang mga bagay nito at iniitsapwera nila. Ito ang eksena sa ating mabuting balita, taga-Kanaa, Cananean woman ang lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. At ang Cananean ito na nagpahayag ng kanyang paghingi ng pagtulong sa ating Panginoong Jesucristo sa pagbanggit ng anak ni David. Kaya ibig sabihin, ang babaeng ito hindi pa lubos na naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa siya naniniwala na siya ang Mesyas, siya ang galing sa Diyos, kundi ang kanyang nasa isipan, basta si Haring David, maganda ang kanyang naging alituntunin sa kanyang pamamahala, na si Jesucristo ay galing sa lahi ni David. Kaya binanggit niya ito sapagkat yung mga lahing nanggagaling sa ganitong mga huwaran sa buhay pananampalataya ay meron din siya tulad ni Jesus. Kaya Jesus, Hari ni David. Si Haring David. Kaya ipahayag ng babaeng ito ang lakas na kanyang kalooban upang dumulog sa ating Panginoong Jesucristo. At sa bandang huli na ating mabuting balita, hinangaan pa itong babaeng ito at ito naging daan para sa gumaling ang kanyang hinihiling na ang kanyang anak ay gumaling at mawala na inaalihan ng demonyo na masamang espiritu. Nung di gumaling sapagkat ipinahayag ng ating Jesucristo, oo, ginang ang laki ng iyong pananampalataya. Yung salitang malaking pananampalataya, ibig sabihin, may paninindigan siya sa kanyang paniniwala na hindi mawawala basta nanindigan at nakilala. Oo nga, nakilala niya ang ating Jesucristo, isang butihing tao, at dumulog siya sa isang mabuting tao at nanindigan siya na hindi siya ililigaw ng taong ito o kaya hindi niya makakamit ng kanyang ibig na makamit na pagpapala para sa kanyang anak na gusto niyang gumaling. Basta matibay ang kanyang kalooban, heto si Jesus na anak ni Haring David. Siya ang magpapagaling sa akin sapagkat marami akong nabalitaan na pinagaling ng taong ito ang maraming may sakit. Pinalayas ang maraming demonyo kaya may target ako, itong si Jesus na anak ni David. Ano pa? Nakikita ko kung meron pang susunod na may istorya tungkol sa pagkakakilala ng Cananean itong babaeng itong ating Jesucristo. Baka sasabihin ko sa kaistorya pa, sa malaong pang istorya, siguro isa din siya na nasa sa bundok ng Golgota at nakita niya si Jesus sa kanyang pagkabayubay sa krus na naghihirap sa kanyang kamatayan at nabalitaan ng Cananean ito na muling nabuhay si Kristo. At sabihin niya, hindi na anak ni David. Sabihin niya, Panginoon ko at Diyos ko, sabihin itong babaeng ito, sapagkat ang simula ng kanyang paniniwala, oo, mabuting tao ito, walang hindi niya pahindian, ang mga kahilingan, alam ko, marami siyang pinagagaling, marami siyang pinalayas na masamang espiritu, ano pat ang pagkakatitig ng babaeng ito, at sino man sa kahulugan at kalagahan ng pagpapakasakit, kamatayan ni Jesus, doon magbabago ang kanyang pananaw
pumanaw sa buhay, hindi lamang pala siya anak ni David, kundi siya ang Diyos na totoo at tao namang totoo. Kaya yung pagpapalalim ng pananampalataya ng kanineyang ito, nagsimula ito, sino si Jesus na taga Nazareth? Jesus coming from Nazareth. Who is Jesus of Nazareth, by the way, in my life? So that I would really see Him as this person who lived here on earth. Upang sa pagdating ng panahon, sa marami kong pag-angkat ng maraming kaalaman at karunungan na tungkol kay Kristo, itataas ko ngayon aking sarili. He comes from God. He is God Himself. He is true man and true God. Marami akong maipapahayag in my belief. Yun ang sasabi ni Kristo Sabihin ating Preso Kristo, humanga ako sa iyong pananalig na hindi mawala kailanman, kundi simula sa iyong paniniwala, pagkakakilala, tunay kang mananalig sa Diyos at sapagkat nakilala mo si Kristo na ipinahayag ang tungkol sa Diyos, ang paghahari ng Diyos. Ibig kong sabihin, ikaw din ay mapababilang sa ating angkanang nananampalataya. Binunbiro nyo yung proseso ng pananampalataya ng tao. Magsisimula muna ito sa kaalaman nating lahat sino si Jesus na taga Nazareth, upang ipahayag natin sa marami pang ating makikilala, pagkakilala natin kay Jesus. Susunod sabihin natin, ako'y sumasampalataya sa Diyos na totoo at tao namang totoo. Kaya mga ganap na pangyayari para sa mga alagad na nakita nila kung ano ang kanilang narinig sa pag-uusap ng kanineyang ito at ang ating Panginoong Jesucristo, upang sabihin ang pananampalataya lumalaganap at ito'y tungkulin nating lahat simula sa mga alagad upang palaganapin ito sa iba't ibang sulok ng sandaigdigan at sa lahat ng tao na nirahan sa daigdig na ito ang paniniwala sa Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at tayo dudulog sa Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan, pagsubaybay at pagkalinga, at upang manatili tayo buhay sa pananampalataya sa pag-angkat natin ng marami nating karunungan tungkol kay Jesus. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa lahat ng dako naway magindaan ng habag, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad ng mga sumasampalataya, huwag tayong paghiwa-hiwalayin ng mga walang halagang hadlang na galit at alitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ina na naliligalig at lubos na nag-aalala para sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag sumuko sa pagtawag kay Jesus para sa kalinga at pag-aalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga taong nagdurusa, naway lagi nating maipadama ang kalinga, anuman at kanilang katayuan sa buhay, lahi o relihiyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway magbunyi magpakailanman sa kalangitan sa tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. At din natin itataas ang ating mga pagdulog sa Diyos. Alam natin na nakikinig ang Diyos sa bawat pagsambit na ating puso at kalooban. Ito papahayag natin anuman ang kalooban na ito'y patuloy naming pinapahayag sa panalangin. Dinggin mo nawa ang aming ibig makamit sa buhay na ito, lalong-lalo sa marami naming pagkilala
kay Hesukristo, ang iyong bugtong na anak, na ito ang magbibigay sa amin ng matatag na pananampalataya at pananampalatayang nagbibigay buhay sa lahat, nagbibigay kahulugan sa aming katao at sa aming buhay at pamumuhay. Kaya Ama, digin mo nawa itong aming mga pagdulugan, lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanglibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo lang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, pagkalalatian mo, sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sa sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kayo may minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping may simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, na aming Santo Papa, si Honesto, na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Si Jesus ay Diyos na totoo at tao namang totoo sa buong kalupaan upang lalo nating dakilain ng Ama. Ating ngayong awitin ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan, tiliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanglibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo sa dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak, tinanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krusan tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahal. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay yung tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanal-banalang sakramento sa altar sa ating pong pagtatanod kalakipin itong ating mga panalangin. Sa bandang huli, ito po ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating banal na gawain na pagdiriwang ng banal na misa.
Mga kapanalig, bilis ang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum mego sacramento veneremo noi et antiquum documento vida vidui vestet fides supplementum sensum defectui genitori lauset jubilatio salusiono virtus combre sine benedictio Occidentis amoque compassi laudatio. Amen. Panem de cielo, prestatisti eis. Omne declamentum inservente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, itenos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis iudice sentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
kanyang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.